Hello, magandang hapon po. 4:30. Ito, kahuluya. Sabi ng mga Ilonggo, kahuluya. Medyo nakakahiya. Sumuko si Bendalo. Yumuko siya. At na-realize niya, ang dami po kasi nag-unsubscribe sa kanilang mga account. Sa account niya, maraming nananawagan na mag-unsubscribe at marami na po nag-unsubscribe. Million na po in fact. So kay Rapitol po, marami na rin. Ito po yung ang kanilang humingi ng tawad o nag-apologize si Tulfo. Ano ba naman, birahin siya ng Iglesia ni Cristo sa pagbabanta niya sa matanda na si Rodan de Marcoleta. Sa pagbabanat niya, nabitbitin niya si Alan Peter Cayetano. At si Peter Cayetano, malumanay naman sumagot. At nalaman ni Bendalo, nalugi siya sa diskurso. So, pero bago ang lahat, pakinggan muna natin si Sara Duterte. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Okay, ipasok ko rin niya ngayon ang isang kanta pa natin na binuo naman ni Alfredo Hicari para sa akin. Ito yon. Okay. Ito ipasok natin. Sharat, Kipi. Ano to? Aral lang ka. Sa gulo ng araw, ikaw ang matibay. Tahimik lang pero laging may saysay. Hindi ka nagyayabang pero alam ng lahat. Kapag ikaw ang nariyan, ligtas ang lakad. Sa bawat usapan may bigat ang dala. Sa bawat pasya mo may tapang at tawa. Kaya kapag napapagod, ikaw ang takbuhan. Kahit maikli ang biro, may laman ang dahilan. Toto Tirador, taong masaligan. Toto Tirador, may prinsipyo ka pa. Ikaw ang idol ko sa katotohanan. Toto Tirador, hindi ka nagbabago. Toto Tirador, Toto Tirador. Kung may mali sa mundo, hindi ka umiwas. Diretso kang magsalita, pero hindi masakit. May dignidad sa tingin, may linis sa kilos mo. Kaya sa gitna ng ingay, ikaw ang totoo. Sa bawat pagkakataon, alam ko ang sagot. Dahil ang pangalan mo ay may kasamang loob. Kung may sasandalan ako, ikaw ang pipiliin. Dahil sa mga salita mo may gawa at paninindigan. Toto Tirador, taong masaligan. Toto Tirador, may prinsipyo ka pa. Ikaw ang idol ko sa katotohanan. Toto Tirador, hindi ka nagbabago.
prinsipyo, nandun ka pa rin. Hindi takot humarap sa dapat panindigan. At kung tanungin nila sino ang aasahan, ang sagot ko palagi, ikaw ang una riyan. Toto Tayrador, taong masaligan. Toto Tayrador, may prinsipyo ka pa. Ikaw ang idol ko sa katotohanan. Toto Tayrador, hindi ka nagbabago. Pirado! Good afternoon kay Kumaro. So mula na tayo. So, ang ating pag-usapan sa ngayon ay si Erwin Tulfo. Ipalabas muna natin ang yabang niya. Ang yabang niya, dahil dun sa yabang niya, ay binantaan siya ng mga kwan. Ang dami pong mga reaksyon. Ang reaksyon po numero 1 ay Iglesia ni Cristo. Nagreklamo. Ang mga netizens. At ang dami ng unsubscribe, umabot ng milyon na nag-unsubscribe kay pati si Rapi Tulfo, apektado. O, ito po yung sabi niya. Tingnan natin yung pagyabang niya. Patandaan natin, ito po yung pagyayabang niya. O, pakinggan nyo. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagbanta si Senador Erwin Tulfo na ipaaresto ang sino mang magsasagawa umano ng tinawag niyang peking hearing sa Senado. Sinabi niya yan kasunod ng ikinasang pagdinig sa flood control scandal ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. Hit ni Tulfo, siya ang legit na chairman ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ng tinaguriang new majority ng Gatchalian Bloc. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Kasunod na isinagawang hearing ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Bloc, may babala si Senador Erwin Tulfo sa mga aniyay magsasagawa ng peking hearing sa Senado. Si Tulfo ang itinalaga ng tinaguriang new majority na Dami ko chairman na ng pong Blue Ribbon viewers. Committee. Hindi na po ako papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan. 400 plus. At I will have you arrested. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng bibit-biting kita, kwikwilyohan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman. Magsasampa rin si Tulfo ng kasong libel sa mga nagpakilalang dating sundalo na humarap sa hearing kahapon. Chris B. Dahil diyan niya totoo Chris Beer, ang Mom. sinabi nilang dinalhan Diba? siya ng maletang may pera. Ang yabang ni Bendalo. Kakasuhan din ng ilan sa kanila ng libel ni Kaso Senador walang libel. Tito Soto dahil kasinungalingan din anya ang akusasyong dinalhan umano siya ng pera. Kabilang sa binutasan ni Soto ay ang aligasyong tinanggap ang pera ng kanyang executive assistant na aniyay 2015 pa pumanaw. Okay, so tama na yan. So ang ating importante lang dito pag-usapan ay yung pag-atras niya. Ito na ngayon nag-apologize, umatras siya. Ito, umatras si Bendalo. Bendalo! Senator Erwin Tulfo has apologized to the Cayetano Bloc after threatening to have them arrested if they held another unauthorized Senate hearing. Tulfo said sorry for his aggressive remarks about arresting, manhandling, and dragging Senator Alan Peter Cayetano and his allies out of the Senate. He admitted that such words were not fitting for a public official, much less a senator. Tulfo said his remarks were driven by frustration over delays in the Senate's work. He also called on his colleagues to end the division and do their jobs. Recent clashes in the upper chamber have left key legislation stalled as senators remain divided over leadership and committee proceedings. Okay? So, yan po ang resulta. So, ngayon, ito po yung mga nag-trigger. Itong kinatatakutan sa lahat. Nagsalita na po kasi yung Iglesia ni Cristo para depensahan si Marcoleta. Ito yung sinabi ng Iglesia ni Cristo.
Yan. Yan sabi ng Iglesia ni Cristo. Sabi niya, tahasan namin kinukundina ang binitawan na salita. Si Senator Erwin Tulfo sa aming kapatid na Senador Rodante Marcoleta, kahit matanda na, hindi namin hiyahayaang bibitbitin at kukwelyuhan ito. Dadaan ka sa nagkakaisang pag-ibig namin sa aming kapatid. Ilalantad namin ang katotohanan, mangyari na ang mangyari. Yan ang sinabi INC. Mamaya na. INC nagsasalita? Yes po, rangga ko. Kaya pala nagsusorry na siya. Oo. Ano daw? Kupal nga So, siya sa media. So ito naman ang isang anunsyo na nagsumuko siya. Naglalaro ang bansa. Oh, ayos ni Marcolita, ibabanatan niya. Ang problema sa kanya, ito, nagsalita na siya. Bilang pagkilala ko sa mataas na institusyon na aking kinabibilangan, lubos akong humihingi ng pamanhin sa aking mga kasamahan, sa aking mga naging marahas na pahayag ukol sa pagka-aresto, pagkwelyo at pagbitbit kay Senator Alan Peter Cayetano at ilan pang individual palabas ng sesyon or plenary hall. Hindi po ito ang dapat na asal ng isang opisyal, lalo na ng mga senador. O siya mismo nagsabi. Kupal talaga. Ay, sorry. So, yan ang paghingi nila ng tawad. Paano yan? Paano na yung pagtatawad ngayon? Nagawa nila ng kasalanan. Ito pa, mayroon pa siyang isang yan. Yan, lumos sa community, inuulit lang, no? Si Erwin Tulfo. Okay. So, ngayon, ito naman, pag-usapan natin po itong reaction naman. So, dahil doon sa pagmamayabang ni Erwin Tulfo, ay sumulat po si Attorney Levito Baligod. Sumulat po siya kay Senate President Alan Peter Cayetano kung dadalo ba sila sa hearing bukas o hindi. Kasi natakot sila, kakwelyuhan din sila. Ganon katindi. Pero mo mga Marines na matipunong katawan, kaya ba niyang kwelyuhan mga yon? So, ito po ang nangyari, no? Siguro napuno siya ng rubos kaya ka nakapagsalita ng gano'n. Okay. Duwag pala si Gago JJ Zapata. Good day, attorney. Mr. Pogi. Pagka nangyari ang gusto niya, iwan ko lang gawin ni Erwin para makita mo, malalaman niya. Mina. Tama po kayo, attorney. Tapos, Galaxy, akala ni Bendalo, maluluko niya mga maraming Pilipino. GCC Desierto, noon nasa broadcast siya, bilib ako. Diyan siyang preno bumanat. Sunod, di ka na mananalo, Mr. Erwin Tulfo. Ronel, konsentidor ang ANC. TN1, Sir Toto from Davao, I salute you. Daghang salamat sa mga taga Davao. Tapos sa Jensen, damong salamat. Sa Sarangani, ginatawagan ko si Bapa, Bapa Ingkong Binago, diyan saan ka ba? Nasa Kemba. Nasa Kemba, mga palimbang. Mga kalabansig sa Libak, maayong hapon sa inyo tanan, sa mga Maguindanao, mahapon sa mga Pakatko, sa mga Maranao, mahapon Mambo, sa mga Pagariko. Oy, Pagari Alan Panulong, anto nagalubakan ka.
So statement ka para sa IBP. Na may kadakal sa mga abogado na nagreklamo. Attorney Panulong, alam namin na pinsan mo si si Congressman si Adyong Alonto. Huwag kang padamay sa pinsan mo. Alam ko pinsan mo politiko, ikaw hindi politiko. You serve the people of Lanao del Sur. You train many Maranao lawyers. Andoon sa MSU Marawi, dapat mas maraming Maranao lawyers ang magiging abogado para maunlad ng tudo ang Lanao del Sur, Lanao del Norte, at saka Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte. So, kailangan, ayan ang gagawin mo, Mr. Alan Panulong. The first Maranao President of Integrated Bar of the Philippines, si Senyor Alan Panulong Pagare. May kasaludusakan. Okay. Dahil doon ay actually sumulat nga si Libito Baligod kay Alan Peter Cayetano. Anong gagawin namin? Kikwilyuhan kami. Pag dumating kami doon, kikwilyuhan kami. Dadalo ba kami bukas? Ito po ang sagot ni Alan Peter Cayetano sa mga 18 Marines at saka kay Attorney Libito Baligod. Ito po. So, sinabi ang sulat ni Attorney ni Alan Peter Cayetano kay Attorney Libito D. Baligod. Dear Attorney Baligod, we acknowledge your letter dated 04 June 2026 with thanks. We are likewise grateful to you and the 18 soldiers for appearing before the Blue Ribbon Committee on 4 June 2026. We are deeply mindful of the courage and personal risk your testimony required, and we do not take that sacrifice lightly. We must clarify, however, that the hearing purportedly set for 8 June 2026 was not authorized by this office, by Senator Pia S. Cayetano as the committee chairperson, or by Senator Rodante de Marcoleta as the subcommittee chairperson. None of these officers scheduled such a hearing or authorized Director Josephine D.G. Herrera to issue any invitation in connection with it. The notice you received did not come from any of them. For the guidance of all concerned, invitations to committee hearings may issue only from the office of the Senator Pia S. Cayetano, the office of the Senator Rodante de Marcoleta, or the committee secretariat acting under their direction. These remain the sole authorized sources of all official notices, invitations, and scheduling for the committee and its subcommittee. It is our duty to caution the 18 soldiers that we cannot assure them that any proceeding conducted outside the authority of the duly designated chairpersons will afford the procedural safeguards and protection accorded to witnesses before properly constituted hearings. Recent threats of arrest directed at participants and the involvement of various government agencies in matters touching these testimonies have raised legitimate concern for the treatment of witnesses and for an atmosphere fit for the search for truth. We therefore urge all concerned to exercise prudence and to verify the source and authority of any invitation purporting to compel their appearance. We recognize that appearing before a Senate proceeding under present circumstances is no small matter, but the committee's task is to receive and weigh all evidence through fair and orderly process, and it is that process impartially applied that protects every witness and the integrity of the inquiry alike. No person summoned to testify should face threat or intimidation, whatever the committee's eventual findings may be. We trust its duty constituted leadership to discharge that duty with the neutrality the matter demands. We trust this addresses the matter she raised. Thank you. Very truly yours, Alan Peter Cayetano. So, yan po ang nangyari. Nawala si Ben Dalo. Nagising sa sinabi ng bro niya sa si Ben. Dami kaya bumanat sa kanya.
Ito papakita ko lang sa inyo pero parang kan ito. Binanatan din ni Bitag. So ito, tingnan nyo. Langga, meron ako nakita dito. Bumagsak milyon ang nag-unsubscribe kay Rapi Tulfo. Ito, pakita ko sa inyo. Oo, ito. Pakita ko sa inyo. Nag-unsubscribe sa kanya. Kasi binulgar na yung anak na kay Vanessa. Dati, 50 million ang 50 million ang kanyang followers. Ngayon, 22 plus followers lang sa kanyang Facebook. 22 ang matanggal. 30 plus a million ang naumalis. Teka, mag-unsubscribe na rin ako. Mag-subscribe na rin kayo kay Rapi Tulfo in Action. Sa kanyang unfollow pala, unfollow. Ngayon. Ito, i-check natin ito i-check natin against against AI. Sabihin natin kamag-anak natin yan, follow mo siya. Yeah, in this website. Ayan pati si Eloy Bugris na nanawagan, unfollow na ito. Okay, pero hindi natin ma-verify dito sa aking ginagawa na search. Pero whatever important is, we better unfollow them. Mahirap na magkaroon tayo ng official na gaya ganito na bendalo. Yan ang nagpapala natin, mga bendalo na official ng bayan. Paglalaroan lang akong bakan, sabi ng asawa ko, paglalaroan lang ang bayan. Feeling nila lahat ng Pilipino po ay kaya nila. Ganun po ang nangyayari dito. So, sabi ni Mrs. siya nakakahiya, buong mundo na panood sa ibang bansa ang ganyan ang angas nila sa pwesto. Kaya kumaro, na-unfollow ko na ang mga Tulfo. Lahat po ng Tulfo, unfollow nyo na. Angel Dadula. Ang kwento kay Romalis, hindi ako niwala doon. Yung kwento lang yun. Hindi ako niwala doon kasi wala namang anunsyo yung US government ganun ba? May hanapin ko nga yung ni Joel, may video daw si Joel, latest video of Joel Villanueva. Lalaban daw siya. Lalaban siya. Kasi sinasabi na siya ang ang susunod kay Chis Atras Tingnan natin latest video of Joel Villanueva. Toto Tirador, siya'y masaligan. Tingnan natin. Pero wala pa siyang nakita akong video Baka sa anyway, wala ako nakita na may statement si Joel Villanueva na bago. So anyway, what is important is nakita na natin yung lakas malakas talaga langga ang ang netizens. Biro mo na pabago yung ugali nila. Pero mas ganda siguro, ipakita ko lang ito siguro yung hindi nga nila maakuha ng kanilang sariling dugo. Mabigyan ng protection. Pus tayo pa kaya? Oo. Kaya kayo, nag-unfollow na ba kayo? Mag-unfollow na po kayo.
Pagkatapos ito, ipakita ko lang siguro yung si Attorney Alan Panulong na president ng IBP. Alam ko sabi ng legal wife, nagpakasal daw yan kay Jocelyn, 5 months ang buntis. Sinong buntis? Legal wife, nagsalita eh. Si Jocelyn? Hindi, legal wife niya. Ganun ba? Nagpakasal Oo. kay Jocelyn. Ito si Attorney Alan Panulong sa kaliwa, president ng Integrated Bar of the Philippines. Bumisita siya sa House of Representatives. Ang sa kanan niya si Representative Zia Adyong Alonto, ang kanyang bayaw. Oh. So alam na this. Alam na kung bakit nagpalabas ang IBP ng salita na supporting Gatchalian, supporting the statement of the House of Representatives. O ito po, nakita natin na pati ang nakipag-picture pa si Attorney Alan Panulong kay Speaker Budget D. Nako, nakakahiya naman kayo. Huwag niyo naman galawin ang yung dagnidad ng mga abogado. Nakakahiya naman po 'yan. O ito Ayan, si Erwin Tulfo, yan ang niya. Mag-unsubscribe na rin kayo dyan. So that's the most powerful tool today. Yung mag-unsubscribe. O ito po, tingnan nyo, mag-unsubscribe na rin kayo sa kay Zia Adyong Alonto, tsaka sa IBP. Ayan, no? Si IBP President Alan Panulong, sa gitna si Speaker Budget D, o sa kaliwa ni Budget D ay si Zia Adyong Alonto. So kahuluya talaga. No? Tapos ito pa si Win Gatchalian na kasama ni Attorney Panulong. Dali. Si Tulfo yan eh. si Kat Dalo naman siya, si Ben Dalo yung isa, si Kat Dalo naman siya. Ito naman sinuporta ng IBP si Win Gatchalian. Ay, umalis ka na dyan. Ibuboykot ka na ng lahat ng DDS. Tatakbo man si Rex Gatchalian na kakampanya ko na huwag iboto. Ay puro kayo mga kakampi ng mga kasamaan. So hanggang dyan na muna po tayo at mamaya magbablog na naman po ako. Maraming salamat po. Ben, magtatawag na lang tayo. Si Min88 boycott, unsubscribe na sa mga Tulfo. Selma Tariman, Idol Kausing. June 12, uulan ng burger sa buong Pilipinas. Ganun ba? para suportahan ng Brave 18. Okay. Buljak, kahiya, ba't pumasa nga mga yung abogado na yan? Tonto mga kalbo. Tonto tong kalbong na to. Okay lang. Sesa, tapos sino pa? Si Buljak Sniper, kaya nga nakakahiya sa mga lawyers. Amy Zels, hindi po kami nakapalos dito sa ibang bansa. Ayaw namin na walang malasakit sa ibang bansa. Buljak, kawawa. Yung batang dalaga na anak ni Rapi, di na nabigyan ng tulong. Walter Daulin, bakit parang kamukha ni Bato, basta kalbo? Siguradong maraming kabalostagan. Tawag mo sa akin, Bato, kalbo. Naka-close comment yata si Erwin ng account niya. Sabi ni Maharlika, naka-close ang Facebook sa comment niya. Gina Isaac, okay, naka-close nga daw. Thanks God, may panindigan si Senator Joel Villanueva. Angel Dadula, kaya ka na didisbar dahil kung ano-ano mga lumalabas sa bunganga mo. Pagpasensya nyo na ako. Leo Cheng, Joel Cheng, attorney, kaya pababain si Mida Junior? Ay, makaya yan. Consolacion Sarmiento, mayabang yung si Ben Dalo na yan. Tapos Lynn Omar Miha, overdose ng robust. May maintenance sila langga. Maintenance na gamot ni Rapi tsaka ni Erwin. Araw-araw, tagta-3 robust. Wakid, good day attorney. From Pagadian City. Maayong hapon din sa Pagadian City kay Mayor Samico. Kumusta? Mimi Authority, nag-unfollow na kami, attorney. Jane, B338, fake take ang gambling nyo.
Di pwedeng magiging leader ang isang taong tulad niya. Hindi na siya mananalo sa kasama ng 11. I Mrs. Tamsak Dan like na po sa Merlands Forever. Ang mga tulpok, magaling lang pag sila ang bumibira sa iba, pero pag silang binibira, nasasaktan din pala. Ginalyn Isaac, nag-like muna tayo bago nood. I Mrs. Siya na nakakahiya sa buong mundo na panood ng ibang bansa pag ganyan ang angas niya inaalis na sa pwesto. Kay Kumaro, nag-unfollow na. Angel Dadula, okay, Glenn Mac, natakot kay Rubin. Bernard Baltasar, si Raulo Bendero. Tapos, yan ang nagpapatunay na may puso ang mga tulpo. Dami nyo kasing paninira. Nomhar, attorney, may video na si Sen Joel. Ilalaban daw siya sa korte. Ang problema ko, wala pa ako nakitang video ni Joel Villanueva eh. Rodolfo Narbino, mayabang yung 3 tulpo na yan. Nenen, Kausing, fake na senator. Amy, sis, tulpok dapat sa harap ng Speaker Cayetano. Mga sindikato, Julie Iti, Katuto, Tagalog, wag, Bisaya. Assalamualaikum, alaikum assalam. Dario Mabesa, di naman po si Marcolita ang sinasabi na ibibitbitin. Siya binabanggit ni wala siyang binanggit na pangalan pero halata po kasama si Marcoleta. Son Justin ko, dapat nga kasi ang presidente ipa-impeach. Then the next president is Inday Sara Duterte. So Lax Gadya, duwag ang gagong na Sylvester. Wasak na gagong pero maleta. Okay. Sino pa? Shanice. Baka di yan official statement from INC. Hindi, official lang po yun. G. Salazar. Willie Sinca. Zapata, good day, attorney. G. Salatar. Sino pa? Mr. Pugi. Okay? So tingnan natin sa tingnan ko lang sa kung may sentence na si Joel Villanueva. Naku, wala pa ako nakita. Okay, so hanggang dyan na lang muna po at magandang hapon po sa lahat. Have a blessed Sunday sa mga Katoliko, mga Protestants. Happy Sunday sa inyong lahat. Dylan Bendalo, sabi ni Min 88, Berit na Spears, dapat hindi nagsorry si Erwin kasi tumaas dignidad ng Senador. Boljak Sniper, palakpakan. Kida Kids, imbis na itits tumigas, pati utak tumigas. Kaya ang dulot ng robust. Genesis, Alma Ampilanon, si Kolotsky, Imelda Aquino, Tolpo Brothers, Manyakis. Hanggang dyan na po. Maraming salamat po sa inyo.